Grabe talagang hindi na humapigilan. Patuloy na dumadami ang mga nagpipetisyon, nagpapail ng motion for reconsideration. Iba-ibang sektor na po ito sa Korte Suprema, kasama pa ang mga rally. Dahil talagang gusto nilang maliwanagan, gusto nilang mabago ang ruling ng Supreme Court tungkol sa impeachment pa rin. Kasi nga ang pinaglalaban dito ng mga mamamayang Pilipino, marginalized sector, civil society, religious organization, mga abogado ay ang proseso ng impeachment sa lahat ng mga impeachable official, including Chief Justice at Associate Justice ng Supreme Court. Hindi lang Sara Duterte. Dahil binago nga po ang initiation, binago ang proseso. Nawala yung exclusive power ng Kongreso sa proseso ng impeachment dito sa ruling na ilabas ng Supreme Court. Although hindi ito final, meron pang susunod na ruling o desisyon. Kaya nga po, iyan ang inaabangan. At dito po sa magkakasunod na mga petisyon at motion, ito ay nagpapatunay lang nagkakaisa ang mga Pilipino. At umaasa naman tayo, didinggin, papakinggan, aaralin ng mga maestrado ng Supreme Court ang boses ng mamamayang Pilipino sa isyong ito. After all, lahat naman ang pinaglilingkuran ay taong bayan o mga Pilipino. Naniniwala man o hindi sa proseso, naniniwala man o hindi sa nangyayari, mamamayang Pilipino lahat yan. Yung ayaw sumama na sinasabing hindi sila kasama sa mamamayang Pilipino, hindi huwag, hindi naman namin kayo pinipilit. Kung saradong isip nyo, di problema nyo yan, problema ng pamilya nyo. Ako, ang sinasabihan ko yung open ang kaisipan, may talino at malasakit sa bayan. Hindi sa isang pamilya o isang tao lang. Kaya itong nangyari at nangyayari sa Korte Suprema, alam kong nararamdaman ng Korte Suprema ang hinaing boses ng mamamayang Pilipino. Kaya sana ay magbago sila at tanggapin ang pagkakamali kung nagkamali, panindigan ang kaalaman at kabutihan ng mamamayan, hindi ng iilan. Hopefully, ayusin ito ng Korte Suprema. Kahit sino pwedeng mag-file, hindi lang ang Kongreso, hindi lang ang gobyerno, ng motion or petition. Kahit sino, welcome po. Kaya kung mayroon pang susunod, hahabol, okay lang po yan. Wala pong limitasyon, hindi pinagbabawal ang mga galaw sa tamang pamamaraan. Yan ay parte ng rule of law na pinaiiral ng gobyerno. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Ito naman hong proseso sa budget for 2026. Nako, asahan na natin simula ngayong buwang ito ng Agosto hanggang December yan. August, September, October, November, December, puro budget po ang talagang tatalakay ng Kongreso at Senado. Dito talagang dapat maging maingat. Na kung paano himayin ng mga membro ng Kongreso at Senado ang budget. Talagang itemized dapat yan. Kasi 6.7 trillion. At hindi naman makikita yan, hindi yan makukolekt ang buwis ng gobyerno. Marami din dyan ang uutangin, baka nasa 3 trillion uutangin natin para mapunuan ang pangailangang pondo. Kaya nakakalula, isipin mo 6.7 trillion, di ba? Laking pera. So dapat ayusin. Ako, speaking of budget, talaga ito si Harry Roque, pasaway talaga eh. Binabanata niya bakit daw napakalaki ng 6.3 billion at trillion. Dapat daw wala na nagugutom na Pilipino. Ito Roque, makinig ka, ito ang payo ko sa iyo. Kung gusto mong makatipid ng gobyerno, bumalik ka sa Pilipinas, harapin mo ang kaso mo. Kasi habang nagtatago ka sa ibang bansa, gumagastos pa ang Pilipinas para hanapin ka. So, nagrereklamo ka, malaki ang budget ng gobyerno, ay kasama sa national budget ang paghahanap sa mga wanted, paghahanap sa mga taong may mga kaso dito sa Pilipinas. Kasama ka ron, Roque. Kaya kung bumabatikos ka sa bakit malaki ang gastos ng gobyerno, kasama ka sa ginagastosan. Kasi kung susurrender ka, kikilalanin mo ang Philippine law at mga kaso, di hindi ka nahahanapin. Hindi na magagastusan ng gobyerno para alamin kung nasan ka. Nagsasalita ka, hindi mo alam sinasabi mo, Harry Roque, abogado ka pa naman. Totoo yan. Huwag kang magagalit, yan ang totoo. Lahat ng pinaghahanap ng batas na Pilipino dito at sa abroad, kasama sa gagastusan sa susunod na taon at kasama sa ginagastusan
ng taong bayan ngayong taong ito. Kaya yung sabihin mo nagreklamo kung bakit napakalaki ng 6.3, 6.7 trillion, dapat wala nang mahirap. Pwede, ipakita mo na may totoong malasakit ka. Mag-surrender ka, bumalik ka rito para hindi na magastusan ng gobyerno sa paghahanap sa iyo. Ganon kasimple yun. Kung hindi mo alam yun, ewan ko, paano ka? Abogado ka, dapat alam mo yan. Ayan ha, dami mo kasi sinasabi. Hindi lang mo mga Pilipino, ako, kahit hindi ako abogado, pero yung sinasabi mo, ay hindi, haharapin ko yan, sasabihin ko yan. Ayan, sinasabi kong totoo. Kasama ka sa pinagkakagastusan ng gobyerno. Pero wala kang ginawa kundi banatan ng banatan itong gobyernong ito. Kayo ang sumisira sa gobyernong ito, pero kasama kayo sa pinagkakagastusan ng pamahalaan. Yan ang totoo. Pag hindi mo alam yan, ewan ko lang. Diba, hindi ako nagagalit. Dinidiin ko lang kasi yun naman ang totoo. Lahat ng wanted, lahat ng tao na mayroong pananagutan sa batas, ginagastusan yan ng intelligence community at ng mga law enforcement agency para kayo hanapin. Eh kung kayo susurrender at haharapin nyo yung problema nyo, ay di nakakatipid, makakatipid sa gastos. Akala nyo naman eh kayo lang ang tama eh. Mambira kayo. Sa sunod nating balita, ito, totoo ba na merong demolition job laban kay Senate President Escudero? Hindi ba siya mismo nagdidemolish sa sarili niya? Hindi ba siya mismo ang dahilan kung bakit nasisira siya? Kailangan pa ba siyang sirain? Kailangan pa bang magkaroon ng demolition job para siya isirain? Natatanong lang po tayo. Kasi ngayon ang sagot ni Escudero, paninira daw yung pagbibintang sa kanya sa insertion, tungkol sa malapit sa kontraktor, na na-expose tungkol sa flood control program, at kung ano-ano pa tungkol doon sa kanyang pabago-bagong desisyon o ayaw magdesisyon tungkol sa proseso ng impeachment. Lahat ng issue lumalabas laban sa kanya. So, ako sa aking opinion, Mr. Senator, hindi kailangan ang demolition job. Ikaw mismo ang nagdidemolish sa sarili mo. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nasisira ka. Bakit sinisiraan ka? Bakit pinag-uusapan ka? Kasi yung kaagad-agad sa'yo, hindi mo naman ginawa na matanggap mo yung article of impeachment. Pero ang ginawa ninyo, agad-agad archive. Gusto mo pa nga, agad-agad dismissal without trial eh. O sino, kailangan ba ang demolition job doon? Kahit walang demolition job, dinidemolish nyo ang sarili nyo. Huwag nyong ibintang sa iba ang inyong kasalanan. Huwag nyong ibintang sa iba ang inyong pagkakamali. Wala akong pakialam kung merong demolition job sa iyo kung sino mang nasa likod niyan. Hindi ko kilala at hindi naman ako sasali dyan. Pero, huwag mong linlangin ng mga Pilipino, Mr. Senator. Ikaw din ang dahilan kaya ka pinag-uusapan. Sa aking personal opinion, ikaw ang sumisira sa sarili mo. Hindi ibang tao. Please like and share, subscribe and follow.